Magandang araw sa ating lahat. Kami nga po pala ang pangkatatlo at ang aming larawan ay napapatungkol sa constructivism. Ang pagkatuto ay hindi lamang basta pakikinig at pagsasaulo ng impormasyon. Ito ay isang aktibong proseso kung saan ang kaalaman ay nabubuo sa pamamagitan ng karanasan, pakikipag-ugnayan, at pagninilay. Sa larawang ito, aming ipinapakita kung paano isinasabuhay ang konstruktivismo sa loob ng silid-aralan at sa pakikipagtulungan ng mga mag-aaral. Ang konstruktivismo ay isang teorya ng pagkatuto na naniniwalang ang mga mag-aaral ay hindi lamang tumatanggap ng impormasyon, kundi aktibong binubuo ang kanilang sariling kaalaman at pag-unawa sa pamamagitan ng karanasan, pagninilay, at pakikipag-ugnayan sa iba. Sa larawang ito, ipinapakita kung paano nagiging makabuluhan ang pagkatuto kapag aktibong nakikilahok ang mga mag-aaral. Ang guro ay hindi basta nagbibigay ng sagot, kundi gumagabay sa mga mag-aaral habang sila ay nagtatanong at nag-iisip para sa kanilang sarili. Makikita rin dito na natututo ang mga mag-aaral sa tulong ng isa't isa, tulad ng dalawang taong nagtutulungan upang lutasin ang kanilang mga problema. Ipinapakita nito na mahalaga ang kolaborasyon at pagbabahagi ng ideya sa proseso ng pagkatuto. Sa pamamagitan ng talakayan at aktibong pakikilahok, naiuugnay ng mga mag-aaral ang bagong kaalaman sa kanilang dating alam, kaya nagiging mas makahulugan ang kanilang pagkatuto. Ayon kay John Dewey, isang mahalagang personalidad sa konstruktivismo, nagmumula ang tunay na edukasyon sa karanasan at pakikipag-ugnayan. Binibigyang diin niya ang pagkatutong learning by doing, pagninilay at paglalapat ng kaalaman sa totoong buhay kaysa sa simpleng pagsasaulo. Sa konstruktivismo, ang pagkatuto ay nakasentro sa mag-aaral, aktibo at tuloy-tuloy, sapagkat ang edukasyon ay hindi lamang paghahanda sa buhay, kundi bahagi mismo ng buhay. At yun lamang po, maraming salamat.